Commodore Roy Vincent Trinidad, the spokesperson of the Philippine Navy for the West Philippine Sea, has announced April 23 that there was a sudden increase in the number of stationed Chinese maritime militia vessels in the West Philippine Sea. Sinalakay ang West Philippine Sea ng mga Tsino na umaabot ng mahigit 100 na mga militia vessel ng China habang nagkakaroon ng military drill ang Pilipinas kasama ang United States of America at Australia. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Sa pangunguna ni Commodore Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng Philippine Navy para sa West Philippine Sea, ipinaabot ang nakakabahalang balita nitong ika-23 ng Abril. Ayon sa kanyang pahayag, biglang nagdagsaan ang mga sasakyang pandagat ng Chinese Maritime Militia sa kanlurang bahagi ng dagat ng Pilipinas. Ang biglang pagtaas na ito ay nakapansin sa pagdami ng presensya ng Maritime Militia, lalo na sa mga lugar tulad ng Bao Masinloc at Pag-asa. Ito ay naganap kasabay ng paglulunsan ng balikatan mula Abril 6 hanggang 16 at Abril 22. Sa loob ng naturang panahon, nasubaybayan ng mga otoridad ang kabuuang 110 na sasakyang pandagat ng Chinese Maritime Militia sa nasabing lugar. Ang pinakamataas na bilang na 44 ay matatagpuan malapit sa isla ng Pag-asa. Nakapagtala rin sila ng 31 sasakyang malapit sa Bao de Masinloc at 28 malapit sa Ayungin Shoal. Ang dami ng mga ito ay mas mataas kumpara sa naunang mga linggo ng Abril na nagpapakita ng pagtaas mula sa 69 sa unang linggo hanggang 124 sa kasalukuyang linggo. Baka man walang obserbasyon sa pagdami sa bilang ng mga barko ng People's Liberation Army, Navy o PLA Navy at mga barko ng Chinese Coast Guard, nagpapakita ito ng di pangkaraniwang pagkilos ng China sa lugar. Kahit na may pahayag na ang pagtaas na ito ay maaring kaugnay sa mga pagsasanay sa batan, hindi pa rin normal ang bilang ng pagdami ng presensya ng mga sasakyang pandagat ng China. Gayunpaman, sa kabila ng banta, hindi nagpapakita ng alarma ang Philippine Navy. Sinabi nilang hindi nila inaasahan na makikialam ang China sa patuloy na pagsasanay ng balikatan sa itinuturing na aktibidad sa pagitan ng Estados Unidos at Pilipinas. Bagamat may mga hakbang na contingency na inilatag ang Philippine Navy kung sakaling mag-abala ang China, umaasa sila na igagalang ng China ang kasalukuyang pagsasanay at hindi sila makikialam. Ang Philippine Coast Guard ay nakapagpahayag na makikilahok din sila sa pagsasanay bilang bahagi ng seguridad nito. Sa huli, umaasa ang Philippine Navy na igagalang ng China ang international na patakaran at respetuhin ang karapatan ng Pilipinas sa nasabing teritoryo, lalo na at maraming bansa ang mag-oobserba sa kasalukuyang taon. Ito ay isang panawagan para sa kaayusan at kapayapaan sa rehiyon at naglalarawan ng patuloy na pagsisikap ng Pilipinas na mapanatili ang soberanya at seguridad sa West Philippine Sea. Deuteronomio 31 verse 8. Pangungunahan ka ng Panginoon at sasamahan ka niya, hindi ka niya iiwan o papabayaan man, kaya huwag kang matakot ni panghinaan ng loob. Kaibigan, tayo ay sasamahan ng ating Panginoong Diyos sa lahat ng ating kapigatian, sa lahat ng ating kinatatakutan, sa lahat ng ating mga problema na kinaharapan. Tayo ay magpatuloy na magtiwala sa Kanya lamang. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panunood. Tayo'y manalangin. Ama naming banal, mga Panginoon naming Diyos, kami po'y lubusan nagpapasalamat sa inyo, sa inyo pong patuloy na pag-aalaga sa amin. Patuloy niyo pong alagaan ang aming bayan, ang aming mga pamilya. Tulungan kami na magkaroon ng mas malalim na relasyon sa inyo, upang sa ganoon ay maging panatag parati ang aming mga puso at nawa po'y tumira kayo sa aming mga isip at puso mula ngayon at magpakailanpaman. Purihin ka, o aming Panginoong Diyos, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.